Makalipas ang ilang mga taon, pagkatapos ng pagtalo ni Sal sa Sword Demon, ang pagkawala ng Sword Demon ay naglikha ng pagtataka at commotion sa loob ng pamilya, dahil dito lahat ng guardian sa Eden Spring ay sinintensyahan ng kamatayan. Hindi lang yun, pagkatapos na makita ng mga tao ang kabagsikan ni Sal, kinatakutan siya ng mga servant at hindi na ulit na bully si Andrea. Samantala ang nanay ni Alan at ang matriarka ng pamilya Cooper ay hindi sumuko sa pagpapabagsak kay Sal, siya ay gumawa ng mga kasinungalingan, paninira at pag-aakusa kay Sal, sa pagkawala ng Sword Demon, ngunit sa kawalan ng ebidensya, hindi siya nagtagumpay, bagkus gumawa lang ng kung ano-anong mga paratang. Si Sal ay ikinulong, kinuha na ng dugo, nilason, lahat ng mga paraan para mapabagsak siya, ginawa ito ng matriarka ngunit sa huli, nag-survive pa din si Sal nang walang kahit isang gallows, dahil sa kanyang mga kapangyarihang nakuha. Pagkaraan ng 4 na taon, sa training ground ng Cooper family, si Alan ay nagtatraining sa espada at habang nanunood ang kanyang amang duke, kasama pa ang isa ding duke. Tinalo niya ang isang tagasunod at siya ay nagmakaawa ng huwag siyang saktan. Nagyabang si Alan at sinabi na, gusto mo akong talunin, sa ganyang kababang ability? Ikaw ay nagpapatawa. Sinabi ng alagad na, hindi kita kayang talunin master, napakalakas mo. Nag-usap ang dalawang duke, si Duke Hugh Isaac, ang leader ng pamilya Isaac, at si Duke Leon Cooper, ang leader ng pamilya Cooper. Sinabi ni Duke Isaac, na matagal na niyang naririnig ang kasabihan na ang batang, tagapagmana ng Cooper family, na si Alan ay isang S-grade, prodigy talent sa swordsmanship, at mukhang totoo ang mga ito. Nagpasalamat ang ama ni Alan na si Duke Leon. Pero biglang nabaling ang kanilang atensyon nang may nagsalitang alagad, at sila ay nanonood sa training na ginagawa ni Sal, madaming alagad ang sabay-sabay na sumugod sa kanya, ngunit siya ay nananatiling bored at kalmado. Nag-cast siya ng buff sa kanyang espada, na Shadow Blade, at agad na isang hawi lang ng kanyang espada ay nagsitumbahan na ang mga alagad na sumugod. Ang dalawang duke ay namangha, dahil sa tila, walang effort na pagtalo ni Sal sa mga alagad. Sinabi ni Duke Hugh, na ang ordinaryong tao sa edad ni Sal, ay may ranggo lamang na Iron Sword Apprentice, pero si Sal ay nakuha na ang stage na Silver Sword Guardian, at siya ay namangha, hindi niya alam na mas mataas pa ang antas ni Sal sa kanyang inaakala. May galit at inggit na sinabi ni Alan na, si Sal ay isang bastado na inaagaw ang kanyang spotlight o atensyon. Aroganteng hinamon niya si Sal ng isang duelo. Nagkaroon ng interes si Sal sa hamon na ito, at inisip na, hindi na katulad ng nakaraang buhay niya ang swordsmanship ni Alan dahil sa panahon ngayon, ay hindi niya nanakaw ang kanyang swordsmanship. At inisip na kung ano ang kanyang tunay na level. Nakangiting pumayag si Sal. Si Alan naman ay may masamang binabalak. Iniisip na ito ang pagkakataon na magkukunwari siyang aksidente ang mangyayari at balak niyang patayin si Sal. Nagsimula na ang duelo at nagharap ang dalawa. Si Alan ay chini-cheer ng kayang mga alagad, at sinasabi na ipakita kung sino ang tunay na sword genius at talunin ang bastardong si Sal. Nagsimula ng pag-atake si Alan, mabilis na umatake, ngunit napakadaling nabasa ni Sal ang kanyang galaw at madaling sinangga ang kanyang atake. Inasar niya si Alan at sinabing, gumamit ka pa ng puwersa, young master, napakahina ng atake mo, hindi ka ba pinapakain ng nanay mo? Habang may mapangasar na tingin, agad na pinari ni Sal ang espada na parang nagtaboy lang ng langaw. Nagulat si Alan at napaatras. Galit na galit, siya ay muling sumugod ng may mas malakas na puwersa. Habang umaatake iniisip niya, at hain siya makapaniwala, dahil sinabi ng kanyang ina, na walang tao na mas malakas pa sa kanya, sa loob ng pamilya. Tunay na mama's boy ang ignoranteng bata. Hindi din makapaniwala si Sal sa sobrang hina ng mga atake ni Alan. Inisip niya na kahit may magic ang atake ni Alan, napakanipis at napakahina nito, wala siyang kahit katiting na swordsmanship talent. Biglang napunta sa likod ni Alan si Sal, at sinabi na ipapakita niya ang tunay na pag-atake. Siya ay bumwelo, at naghanda para tumusok. Nagtaka ang walang malay na si Alan, at nang siya ay lumingon sa likod. Siya ay tinusok ni Sal sa kanyang mga mata. Siya ay natamba, at nag-iiyak na parang bata. Nagpuntahan ng kanyang mga alagad at agad siyang tinulungan para mapagaling. Parang demonyo na humalakhak si Duke Isaac sa mga nangyari, habang pinapanood ang kaawa-awang si Alan. Nagsalita si Duke Isaac, at sarkastikong sinabi,
na parang mali ata ang kanyang pagkakahusga kay Alan, mukhang wala naman pala siyang kakayahan, at sinabi na nagkukunwari lang ata, ang mga alagad na tinalo ni Alan dahil nagmukha siyang katawa-tawa sa duelo. Nakayuko at galit na sinabi ni Duque Cooper, na bastos ang sinasabi ni Duque Isaac. Sumagod si Duque Isaac at sarkastikong, nag-sorry, sinabi niya na enggang si Alan at ang kanyang kapatid na babae, kaya ayaw niyang may pakasal ang kanyang kapatid sa isang walang kwentang tao, na may mahinang kakayahan. Galit na nagtitigan ang dalawang Duque, sumagod si Duque Cooper at sinabi, na masyado kang nag-aalala, kung hindi ipinagkasundo ng royal family ang pagpapakasal sa ating pamilya, walang magtatangka na magpakasal sa iyong kapatid. Galit na tumugon si Duque Isaac na sinabing ulitin niya ang kanyang mga sinabi. Tumalikod, at umalis, sinabi ni Duque Isaac, na hindi na niya iistorbohin siya, at ipinaalala na huwag kakalimutan ang kanilang joint operation na mangyayari sa loob ng 10 araw. At siya ay nagpaalam, na nahimik lang si Duque Cooper, at dahil siya ay napahiya, inisip niya na basura si Alan. Itinanong ni Duque Cooper, kung ano ang pangalan ng tumalo kay Alan. Sinabi ng alagad na ang pangalan ng batang iyo ay Sal, at sinabi na isa siya sa anak niya sa hindi kilalang mistress. Isang mistress na walang record. Nagulat siya, at inisip na isa pala si Sal sa kanyang anak. At sinabi na kaya pala magaling ito sa espada. Sinabi niya na dalhin si Sal sa kanyang silid, upang makausap. Sa loob ng silid, habang nakayuko si Sal, nagtangkang tignan ni Duque Leon Cooper ang kanyang stats. Nagtanong si Sal kung ano ang kanyang maipaglilingkod. Tinignan ng mabuti ng Duque si Sal, at inisip na wala siyang maramdaman na kahit anong kapangyarihan sa kanya. Inisip kung itinatago niya ang kanyang tunay na kakayahan. Para sa hinaharap ay nakawin ang post-ion ng pagiging leader ng pamilya. Humanga siya ngunit sinabi, na madali lang siyang mabasa, at isa lamang siyang bata. Nasalita ang Duque at inutusan si Sal, sinabi niya kay Sal na, sa loob ng 10 araw, ikaw ang mamumuno ng Shadow Squad No. 10. At pamuta sa Lost Crystal City, kasama ng Isaac family upang kuhain ang itlong ng dragon doon. Ibinigay ng Duque ang espada, na magiging susi para ma-activate ang teleportation papunta sa Crystal City. Nag-isip si Sal tungkol sa misyon, inisip niya na upang makuha ang dragon egg, kailangan nilang gisingin ang demonic dragon at ito ay siguradong magagalit. Inisip niya na ang Duque ay may masamang intensyon para papuntahin siya doon. Ngunit naisip din niya, ang pagkakataon na makuha ang dragon egg para sa kanyang sarili. Si Sal ay tumugon as autos, at sinabing masusunod. Ngunit may sinabi pa ang Duque, at nagsabi na mayroon pa siyang request. Si Sal ay napaisip kung anong ang request na yun. Dumating na ang araw ng pagsubok, si Sal, kasama si Andrea at iba pang mga tauhan nila upang pumunta sa Crystal City para gawin ang kanilang misyon, kasama ang Isaac family. Sinama din nila ang batang Griffin kung saan nakasakay si Andrea. Sinabi ni Andrea, kay Sal na sinabihan siya ng Cooper family na pagsilbihan si Sal, kaya bakit siya ang nakasakay sa Griffin, tumugon si Sal at sinabi na okay lang ito, dahil isa siyang gentleman. Tumingin siya ng masama sa dalawang ugok na mahilig mang-bully kay Andrea dati, at sinabi na kung mayroon bang problema. Takot na tumugon ng oo ang dalawang ugok. Makalipas ang ilang saglit na paglalakad nakapunta na sila sa Crystal City. Ngunit nagtaka sila kung tama ang lugar na pinuntahan nila, dahil wala dito ang dragon egg. Bigla, may dumating na isang babae, at iniinsulto ang Cooper family, dahil nagpadala sila ng team na walang kaalam-alam, sa kanilang gagawing misyon. Pinagtawanan niya sila, kasama ang kanyang mga alagad, at sinabihan na sila ay nakakaawa. Ang babaeng eto pala ay si Gloria Isaac, ang kapatid na babae ng head ng Isaac family, at ang fiancé ni Alan. Nagpakilala si Gloria kay Sal, at gustong makipagkamay, nakangisi at parang nang mamaliit, ang kanyang tingin kay Sal, ngunit tinalikuran lang siya ni Sal, habang hinihimas ang balahibo ng Griffin, at sinabihan si Andrea na huwag umalis kay Mio, ang ibinigay nilang pangalan sa batang Griffin, at sinabihan niya si Andrea na siya ay aalis na muna. Galit na sinabi ni Gloria na huwag mo akong baliwalain, sa walang pakialam na si Sal. Pagkatapos ay lumakad si Sal patungo sa altar sa Crystal City. Ngunit si Gloria ay galit pera na nagsasalita, na huwag mo akong baliwalain habang nakikipag-usap ako sayo. Ngunit patuloy lang si Sal sa paglalakad. Pagkatapos nito,
Tiningnan ni Sal si Gloria at sinabi na, kung hindi nila i-activate ang portal ng sabay, bago lumubog ang araw, ay masasayang lang ang kanilang pagpunta doon. Naiinis na pumuyag si Gloria at sumunod sa sinabi ni Sal. Naalala ni Sal na si Gloria, noon pang nakaraang buhay nila, ay mahilig ng mangistorbo sa kanya. Palagi siyang niyaya upang makipag-training, ngunit palagi din niya, siyang hindi pinapansin. Naiinis na iniisip niya, na palaging istorbo ang babaeng ito. Naghanda na si Sal at nagready ng kanyang espada para i-activate ang porta. Iniisip niya na sana magtagumpay ang batang Griffin sa sikretong misyon na ibinigay niya sa kanya. Sa ngayon hindi natin alam ang misyon na ito. Sabay na inactivate nila Gloria at Sal ang portal at lumiwanag ang altar. Nagulat ang mga kasama ni Sal, arogante namang sinabi ng kasama ni Gloria na portal lang ito, at wala silang kalam-alam. Bigla nakita nila ang Crystal City, na puno ng malalaki at magaganda crystals, sila ay namangha, at nagandahan, sinabi nila na ito ang city na dito, matatagpuan ang legendary demonic dragon egg. Ngunit napurnada ang kanilang ginagawa, nang ang aroganteng tauhan ni Gloria, ay sumigaw na, papatayin niya ang mga Cooper doon, at kukuhain niya ang dragon egg para siya ay ang magantimpalaan ng malaki. Nagulat sila Sal sa ginawa ng tao na ito. Tinanggal niya ang espada na naga-activate sa portal. At biglang may mga lumabas na magic spirit sa portal na ito, inutusan ni Sal ang kanyang mga kasamahan na agad na umalis doon. Biglang, may malakas na pagsabog na nangyari. Si Sal at si Gloria ay natakip ng kanilang mga mukha, at tiniis ang malakas na pagsabog. Nang mawala ang usok, mga mala-espiritong halimaw, ang lumabas. Sila ay nagulat, ito pala ay ang mga Light Sentinel, ang mga tagapagbantay ng Crystal City. Nagutos si Sal na maghanda sa pakikipaglaban dahil sila ay napapalubutan ng mga ito. Ang aroganteng tauhan, ay katawa-tawang umiyak, at humanggi ng saklolo, at hinahanap ang kanyang nanay. Sinabihan ng Gloria ang kanyang alagad, na wala siyang kwenta, dahil sa kanyang ginawa. Humanda si Gloria sa pag-atake at in-enhance ng magic ang kanyang espada. At hiniwa ang sentinel sa harap ng kanyang aroganteng alagad. Nagalit si Gloria, at sinigawan ang alagad, sinabi na, sino ang nagsabi na gumawa siya ng ganong hakbang? Sumagot ang alagad at sinabi na ginawa niya ito, para sa Isaac family. Sumigaw si Gloria at sinabi na, ginagawa niyo ito para sa kanyang sarili. Biglang napasigaw ang alagad na ito, at sa likod ni Gloria, may mga lumitaw na Light Sentinel, at akmang aatakihin na si Gloria. Nagulat si Gloria, at iniisip na matatamaan na siya ng mga ito. Nang biglang, mabibilis na pag-atake at sword slashes ang pumatay at nagwasak sa mga Light Sentinel na ito. Hindi makapaniwala si Gloria na siya ay naligtas. Ipinakita na si Sal pala ang nagligtas sa kanya, habang may kinakalaban pang ibang mga halimaw. Sumigaw si Sal, at nag-utos sa kanyang mga alagad, na bumuo ng formation para makipaglaban. Sumunod ang mga alagad at bumunot ng kani-kanilang mga sandata at naghanda para makipaglaban. Itinusok nila ang kanilang mga espada at nag-cast ng shadow magic para tumulong kay Sal. Ang shadow magic nila ay nag-bind sa mga sentinel, para hindi sila makagalaw. Nakangiti, at iniisip ni Sal na gusto niyang makita kung ano ang mananalo, at kung ano ang malakas, ang light power, or light magic ng mga sentinel o ang shadow magic nila. Sumugod si Sal, at nag-ready para atakihin ang mga halimaw. Sa isang hampas, isang napakalakas ng wave, ang kanyang pinakawalan, at napatay niya ang mga sentinels ng ganun kadali. Nagulat ang mga alagad ng Isaac family, sa kanilang nakita, humanga sila sa magic ng Copper family, at ang kanilang kakayahan sa espada. Ngunit mas lalo silang namangha kay Sal, dahil sa kanyang batang edad, ganun na agad siya kalakas. Walang masabi si Gloria, at nakatulala lang. Namumula at may paghangang mga mata, inisip niya na napakagaling ng ginawa ni Sal. Nadagdagan na naman ng babaeng tagahanga ang ating bida. Pagkatapos matalo ng mga sentinel, may lumabas na pulang crystal. Kinuha ni Sal ito, at inabsorb ang lakas na nasa crystal. Ang kanyang swordsmanship ay tumaas, mula sa Silver Sword Guardian, na ngayon ay naging Gold Sword Master na. Inisip niya ang susunod na gagawin, at nakita ang isang bato, na may tila butas na hugis crystal sa gitna. Naisip niya na dito ilalalagay ang crystal na nakuha niya. Ipinasok niya ito sa loob ng butas, at lahat sila ay naghintay kung anong mangyayari.
Bigla nagulat sila nang may malakas na pagyanig sa paligid. Nalaman nila na ang altar, na kinatatayuan nila ay yumayanig. Nagmadali sila na umakyat sa altar, dahil napagtanto nila na ito ay bumababa, patungo sa lugar kung saan naroroon ang dragon egg. Unti-unting bumaba ang altar sa ilalim ng lupa. Nakasakay ang buong grupo ng mga Cooper, at mga Isaak sa altar, naghihintay, kung ano ang itsura ng lugar na kanilang mapupuntahan. Nang sila ay makarating sa dulo, tumambad sa kanila ang napakaraming itlong ng dragon, ito na ang lugar na kanilang hinahanap, ang demonic dragon's den.